Sa Central Mail Exchange Center o CMEX sa Pasay City, nabulyaso ang operasyon ng mga drug trafficker noong Pebrero 2. Sa ulat ng Aviation Security Group, nagresulta ang drug interdiction sa pagkakasamsam ng halos 6,000 gramo na pinatuyong dahon na hinihinalang kush na may standard drug price na 8,910,000. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG at intelligence personnel ng Aviation Security Unit NCR o ABCU-NCR. Nabatid na ang mga nasabat na parcel ay nagmula sa mga dayuhang shipper sa United States at Thailand. Nakatakda sana itong ipadala sa mga consignee sa Luzon, Visayas at Mindanao, partikular na sa Biñan, Laguna, Cebu at Davao. Natuklasan ang mga kontrabando sa pamamagitan ng cargo X-ray screening at manual inspection ng Bureau of Customs na sinundan ng K9 paneling ng PIDEA. Agad namang isinuko ang mga nasamsam na droga sa PIDEA National Office para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Ayon kay PNP Aviation Security Group Director Police Brigadier General Junicio Bartolome Jr., patunay ang operasyon sa bisa ng intelligence-driven interdiction at matibay na ugnayan ng iba't ibang ahensya. Dagdag pa niya, patuloy na paiigtingin ng PNP ABC Group at mga katuwang na ahensya ang seguridad sa mga paliparan at mail facility upang mapigilan ang pagpasok ng mga iligal na droga sa bansa at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Hindi raw minamasama ng Department of Justice o DOJ ang paghahay ng depensa ng isang omnibus motion to quash sa warrant of arrest na inilabas ng Laguna Court laban sa negosyanteng si Atong Ang kaugnay ng missing sa Bongeros case. Ang nasabing motion ay tugon ng kampo ni Ang sa warrant na inisyo nitong Enero 13 dahil sa katuwirang inilabas ito ng korte nang may pagmamadali at batay sa incomplete information mula sa DOJ para sa pagtukoy ng probable cause. Ayon sa lead counsel ni Ang na sa Attorney Gabriel Villarreal, pinayuhan niya ang negosyante na huwag munang sumuko hanggat hindi nauubos ang lahat ng legal na remedyo. Ayon naman kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, ito ay bahagi lamang ng legal na remedyo ng kabilang panig. Pero tiwalang ehensya na matibay ang kanilang inihaing kaso para mapanagot ang negosyante sa pagkawala ng mga sabungero. Suportado anya ng matitibay na ebidensya ang mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. These are remedies ng counsel nila, di ba? Motion to quash, all of this, but definitely the position of the Department of Justice, our case is good. It's based on solid evidence. So we trust yung yung process that we underwent to, and that at the end of this we will be able to seek the justice we. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng mga law enforcement agency, partikular na ang Criminal Investigation and Detection Group para sa pangangalap ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ang matapos itong ituring na #1 most wanted sa bansa. Nag-alok na rin ang Department of the Interior and Local Government ng 10 milyong pisong pabuya para sa ikatuturo ng kanyang lokasyon. Batay sa impormasyon ng gobyerno, hindi pa nakakalabas ang bansang negosyante sa kabila ng paghahanap sa kanya sa iba't ibang rehiyon tulad ng Metro Manila, Central Luzon at Bicol. Inihanda na rin ng Bureau of Jail Management and Penology ang 3 pasilidad sa Laguna at Batangas kung sakaling tuluyang madakip ang negosyante. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.